Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa lingkunada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw kitang Lunes Gunyan na Mayo 6, taon 2024, ginaray yaong kami parehaton sa Indo ang mga baretang abay na sa lupong maantabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Live kita sa Rinconada sa Bayakan 99.9 WEB FM Kamsur, sa Partido 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa Naga City 91.9 BBS FM. Natabayan naman kita sa satuyang live streaming via FB Live sa mga rambugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya ba ko si Ken Palma sa lado technical. Halis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, ako si June Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ngunyan, mga bareta sa lado nasyonal, nangapunan ang Department of Education sa mga pampublikong eskwelahan. Naghimo na sa ng end of school year. Ansayin na mga graduation rights sa mga indoor venue. Sa tao ini kan mamatian grabing init kang panahon dara kang El Nino. Sa Memorandum na 23-2024 na pinaluwas kan DepEd karagtalikod na Mayo 2, pigdalaan ang pagkukudusir kan EOSY rights pun Mayo 29 sunong hanggang Mayo 31 taon 2024. Inabisuhan mga kaahensya mga public schools na gibuon ang aktibidad sa laog nin mga classrooms na may tultol na ventilasyon o mga para makaiwas sa matinding init kang aldaw, dapat man ibitaran. Nagibunin na sa oras na pinakamatindi ang init. Mientras tanto sa kaparehong memorandum, pinapagirumdum pa kan DepEd ng mga eskwelahan na under operating expenses o MOOE. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungkol dyan sa Rado Nacional, bigsugo na makatugan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbinog ng Interagency Coordinating Council na yuan sinusugo na mag-consolidate sa master list sa kabus na daga na pag-urugaring kang gobyerno. Nasabit na lakdang may katayuhan na pagkusugon ang Philippine Development Plan of 2023 to 2028. Basado sa ipinaluwas na Administrative Order No. 21 na pinirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersabin karagtalikod na Abril 30 ngayon na taon, tinawan doon kan Hepe Ekutibo, tangali masiguro ang epesyente asin epektibong alokasyon asin utilization kan land resources para sa National Development Goals kan nasyon. Importante na i-consolidate ang sarong komprehensibong listahan para sa kabus na daga kang gobyerno. Ang Coordinating Council, binakong pwesto kang Office of the Executive Secretary, DILG, DA, Office of the Solicitor General, DOJ, Land Registration Authority, CHED, pati naman DICT. Ang DNR Land Management Bureau, yuan masirbing sekretariat kang Coordinating Council. Kakampi Network News. Mientras tanto, piganusyar kan Land Transportation Office nabalansar si daning hotline para sa mga reklamo dapit sa traffic violations baging ang mga online scam. Sigun kay LTO Assistant Secretary Figure Mendoza II, bakulang sisimpagan kang hotline ang mga phishing scam. Alagad baging ang mga abusado asin pasaway na motorista sa tinampo. Sigun kay Mendoza, katuyan ka na action on the spot hotline na siguruhon
ang marikas na pagresponde kang gobyerno laban sa mga pasaway na motorista. Inibasado man sa laging kasugod ni Transportation Secretary Jaime Bautista, inaalok pa mga presidente o inaalok man ang publiko na magpadala ng mensahe sa 0929-2920-865 utronda 0929-2920-865 kung mga kasabat ninda ang sarong abusado o pasaway na motorista sa tinampo. Matauma na mga tawan kang LTO ni mga sticker sa mga motorista maging sa mga nagre-renew ng license registration kan sa idang kanya-kanyang bihikulo. Kan Biyernes, nagpapatawid ang LTO sa publiko dapit sa mga online scammer na nambibiktima kung saan nilahagad ninda ang mga pribadong financial information ng mga biktima para bayadan ang subot multa sa saidang traffic violation. Network News. Sa iba pang detalles ka mga baretan datong dyan sa Radyo Nasyonal, posibleng maabala ang paglaog kan taguran sa nasyon huli kang epekto ng El Nino phenomenons o panahon kan tagalang. Sigun sa pag-asa, ordinaryo nagalaog ang taguran sa huling simana kang bulan na Mayo o primerong simana kang Hunyo pero huli sa epekto kang El Nino ini maabala. Inakarkulang ang pag-asa na oras na mawara na ang panahon kang El Nino, mahampang ang nasyon sa paglaog kang La Nina na madara ni mauran na panahon sa nasyon. Sigun ki Dr. Ana Soles, hepe kang Climatology Department kang pag-asa, ang publiko dapat maganda sa anuman na kondisyon kang panahon na may eksperyensyahan sa nasyon tagani makaiwas sa anuman na danyos na hatod gani sa mga namamanuan pati naman sa kapalibutan. Mientras tanto, abuton man sa 16 na lugar ang nagristo ng pinakahalangkaw na heat index o matinding namatiya na init sa hawak. Kabalig di ang Apari Cagayan na sumirekat sa 48 degrees Celsius, Dagupan Pangasinan 47 degrees Celsius, Fira Catanduanes 45 degrees Celsius, Lawag Ilocos Norte, asin Boknutan La Union 44 degrees Celsius, 43 degrees Celsius sa Masbate City, asinban sa Tugigaraw City. Nagristro man ang Pasay City ng 41 degrees Celsius, asin 40 degrees Celsius sa Quezon City. Erot naman na sinabi kang pag-asa na mas marinang aram kang publiko ang heat index sa sila mga lugar, asin na mga sintomas na epekto sa lawas kang halangkon na heat indices. Tangani maiwasan, mairistro ang heat cramps, heat exhaustion, asin heat stroke, darakan na haloy na pagkabalad sa init kan aldaw. Kakapi Network News. Oras niya itong matugang 15 minutos po magalampas ang alas 5 ng pag-aaga at yan ang tabayan ng mga live report mag-ali sa luwas. Sa iba pang detalles ka mga baretan datong unyan sa Radyo Nasyonal. Nagtaon ng reaksyon asin pahayag si Cedric Lee matapos mapatawan ng kastigong guilty sa kasong serious illegal detention for ransom kan TV host na si Bong Navarro. Reclusion perpetua ang kastigo kang korte sa Tagig sa sainda ni Dines Corneo asin iba pa mga pagriba tulos man indiretso sa Bureau of Corrections sinda Dines asin an sarupang convicted na si Simon o Simeon Ross. Nagperwas man tulos ning arrest warrant para kay Cedric Lee asin sarupang nakastigo na si Ferdinand Guerrero. Sa ipinluwas na desisyon kan nabay 94 paina, sinabi kan Taguig RTC Branch 153 na guilty beyond reasonable doubt sa kasong serious illegal detention for ransom sa raram kang Article 267 kang Revised Penal Code. Mientras tanto, voluntaryo managsuko si Lee sa National Bureau of Investigation. Narindugan siyang bako mang grabe ang nangyari kanagtalikod na 2014 kaya bako makahusti siyang habang buhay na pagkakapreso ang ipinato na kastigo sa inda. Sinabi pa ni Lee, iapilar na ang desisyon sa Court of Appeals. Ini ang Kakapi Network News. Oras ko niya matugang 17 minutos na po magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga at yan po ang mga report ang tabianan maghalis na mga pagiliban nato sa luwas. Marilaga Girare sa mga parantaban niya mo dyan sa Rinconada area, sa mga parantaban niya dyan sa Ciudad Gan Iriga, sa mga parantaban niya mo dyan sa Banwaan kan Nabua Camarines Sur,
asin sa iba pang lugar na inaabot kan signal ka 99.9 WEB-FM Kamsur. Siniman sa mga parantabi niya mo dyan sa partido. Oy, good morning. Kadakol pala kita nakantabi dyan sa may party kang Karamuan, Camarines Sur. Good morning. Dyan sa may party kang presentasyon. Makusog na ang tabayanan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Uli sa signal kan 99.3 KM Kakampi Partido. Asin man kan BBS FM didi po sa Naga City. Alas 5:18 ang oras siya tungunan. Nagtaon ni patanid sa publiko ang Department of Education katakod sa nagwawarak subot na Peking Cash Assistance sa Facebook post kan DepEd. Ipinapaginom ninda na maglikay ang gabos laban sa lakop na misinformation. Dagdag pa kang ahensya, dapat tulos na mai-report ang mga makadunang informasyon manungkod sa basic education kan Departamento sa Edukasyon sa sada mga hotline. Matandaan, nagpatanid enot na ang DepEd kariktarikod na bulan may koneksyon man sa fake scholarship na nakapangaran sa ahensya. Kakampi Network News. Network News. Madali nang maabot kang Commission on Elections kung malik ang target na 3 milyon na bagong botante para sa masunod na midterm elections. Maayo pang tulumbulan pagkatapos sa kanagpaparagos na registrasyon ka mga botante sa enterong Pilipinas. Sinabi ni Comelec Chair George Erwin Garcia na ang full body nakapagproseso na ng 2,548,324 na aplikasyon sa mga local election offices, satellite registration centers, as in Register Anywhere program station sa enterong Pilipinas. Ang Calabarzon, Mantinidong, Rion na may pinakadakol na bilang ka mga aplikante. Sumirikat sa 466,768. Sinusundan ka Metro Manila na may 378,553. Central Luzon, 295,635. Central Visayas, 181,283. As in Davao na may 140,548. Si Garcia, nagbisita sa Voters Registration o Education and Registration Fair duman sa Giberas State University kan Biyernes. Asin nagsabi na pupurbaran kang Comelec registration drive na maabot ang mga harayong lugar asin ang mga maluluyang sektor. Ipinaluwas man kang Comelec ang opisyal na schedule para sa political parties asin koalisyon na gusto magparistro asin makibali sa Bangsamoro Parliament election na gibon sa midterm polls sa May 12, 2025. Ang panahon tangading nagmagsangat para sa registration of accreditation kan regional parliament political parties asin sectoral organization pigdraan na pon Mayo 15 sa good June. Oras ko niya matugang alas 5:20 ng pag-aaga. Network News. Network News. Sa mga bareta haling niya sa luwas. Nagbibisikleta irido kang inibabudalan duman sa Manawaan kan San Fernando, Camarines Sur. Report na yan maghalik kay Junel Cuba. Junel! Go ahead. Go ahead, Junel. Negative. Babalikan niya ito ang report na yan halik kay Junel Cuba at yan. And sa iba pa niya ito mga pagriba para sa mga live report. Mientras tanto, para uma sa Ragay, Camarines Sur, tinaga ninhuli sa iriwal sa daga. Mike Grabito. Dahil baga kinag-aaral Ken. Sige, at siya babalikan niya ito ang mga report na yan halis sa mga pagliliba niya sa luwas mientras na inaayos niya ito sa ilang mga linya para sa malinaw na signal kan sa ilang mga bareta. Nagtaram na si Defense Secretary Gilberto Jodoro may koneksyon sa pinahayag kan Chinese Embassy sa Pilipinas na may napagkasunduan na new model sa pagkultanan kan AP Western Command. Asin man kan Beijing dapit sa pagsimbag sa isyo sa Ayungin Shoal na parte kan teritoryo kan Pilipinas duman sa West Philippine Sea. Sa sarumpayag sinabi ni Secretary Jodoro na gusto kang linawon na anuman na insinuasyon na ang Defense Department partido sa anuman na kasunduan o ang inapod na new model basado sa pinahayag kan China. Ipinahayag kan Sekretaryo na ini sarong pangriribong sa naman na pakanakan China sa paagiban kan sa indang imbahada sa Manila. Ipiggangalas man ni Jodoro na ginibo ini pagkatapos kan sa indang mga aksyon sa nakaperadang ginibong tiripon kang squad sa Honolulu duman sa Hawaii. Mientras tanto tinawando ni Jodoro na dahi kani tutugutan ang anuman na pagkoordinar
sa pagkultaran kan DND asin kan Chinese Embassy. Pun kang nag-courtesy call si Ambassador Huang Xinglian sarong aldaw pagkatapos kaning magtuko sa pwesto. Nasabit ng courtesy call, mayo na pagurulayan na gentleman's agreement asin maging a new model kabaliktaran sa mga payag kan Chinese Embassy. Sinabi pa ni Chudoro na ang siring ng mga tiyarid dapat napunduho na. Paliwanag niya pa, ang sayang payag dapit sa aligasyon kan Chinese Embassy sa Pilipinas, yan tangali makabilog ning kaaraman sa malinaw na pagpupurbar kan China na itulod-an sa rupang kaputikan tanganing bangaon anaman ang Pilipino orgna sa saydang pagpalkasalay na presensya asin paghiro sa exclusive economic zone kan Pilipinas. Inabisuan pa man ang publiko pati naman ang media sinang international community na maglikay sa mga paagi ning pagmamanipular, pakikiaram asin maindat ang impluensya kan China sa pagtulod kang saliri kaning interes. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan, mga tugag, alas 5.24, inayos talaga mga linya ka mga paginiba sa luwas para sa mga malinaw na report ngunya na pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta dyan tungunan, gusto ng pasimpliho ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkuha ng permit asin proseso ka mga infrastructure flagship projects para maparikas ang implementasyon ka mga ini. Basado sa Executive Order No. 59, Tinawan doon kang Presidente ang pangaipong mapaiwas asin na ma-update ang infrastruktura para sa mga bago sa ekonomiya asin dagos na pag-asinso ka nasyon. Ang kasuguan, ibinaba kang Presidente para sa gabos na ahensya kang gobyerno, mga lokal na gobyerno asin government-owned and controlled corporations na nagpaparwas di mga lisensya, clearances, permits, certifications o authorization na kaipuan para maaprubaran ang sarong proyekto. Napagaraman na sa Presidente igwang 185 na IFPs na inaprubaran ka National Economic and Development Authority UNEDA. Mientras tanto, baging epektibo sa naman ng kasuguan matapos may panawas sa official gazette o sa mga periodiko. Kakampi Network News. Network News. Balikan ta na mga report magaling sa mga pagriban niya to sa luwas. Isa'y ka nang inuton ta. Dahil pa. Mientras na inaayos niya ito ang linya ka mga pagriban niya ito sa luwas, balik muna kita sa iba pa mga baretang unyan sa Lado National Pamagilanay. Pinapasuko na ka National Bureau of Investigation Davao si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibiloy matapos dahil magtrayumpo ang mga otoridad. Nabahiling ini sa ginibong manhunt operation sa nagkaperang paggurugaring kani sa Davao City, Kasugba. Napagaraman na dinumanan kang NBI Central Mindanao Regional Office ang Prayer Mountain asing Glory Mountain ni Kibuloy. Alagad dahil nasumpungan ng pastor sa Tamayong Kalingan, Davao. Sigun sa NBI Central Mindanao Regional Office, asay ng pagsakyara sa mga posibleng hideout ni Kibuloy, daraman ka mga impormasyon na luwas laog ini o luwas laog ang mga bihikulo kanay sa lugar. Dawa na nga ni dahil naabutan si Kibuloy sa lugar, inakuman kan sayang abogado na si Kathleen K. Laurente ang arrest warrant laban sa pastor. Sinabi man ni NBI Region 11 Director Arcilito Alba, paragos din ang hanapon si Kibuloy na naampang sa tulong kaso ng sexual as in child abuse sa Davao Regional Trial Court asing qualified human trafficking charges sa Pasay Regional Trial Court. Siniguro pa Maria Alba na baging mapagmanman mansinda sa mga lugar na pwedeng dumanan asin pagtaguan ni Kibuloy o nata kilansila na kang Bureau of Immigration na ang sa iyang pasaporto. Kakampi Network News. Network News. O yan na ang mga report ka mga pagriba sa luwas, nagbibisikleta, irido kang mabudalan dyan sa Banawaan kan San Fernando, Camarines Sur. Junel Cuba, go ahead. Junel, go ahead. Irido ang sarong persona mata. Yes, go ahead. Irido ang sarong persona matapos na ni anda ma-aksidente dyan sa Tanuan kan San Fernando, Camarines Sur. Maantang ini ang nagbibisikleta. Anong nangyari ka mga... Yes, go ahead. Naputol. Mientras tanto, balikan niya ito ang report man halik kay Mike Rabito. Mapanapit sa sarong parauma.
Tinaga duman sa Ragay Camarines Sur, dinuli sa Iriwal sa Daga. Mike Gravito, go ahead. 24 anyos, soltero ka na zona 1. Teka muna, Ken. Ken, pakiayos o. Sala naglalaog. Si Junel Manganare bang naglalaog kayan? Anong nangyari sa... Pakimonitor mga pagriba sa mga naka-on-air ngunyan na station. Takaling makuha niya ito ang sa mga report sa tamang apod sa Saindo. Oras ko niya mga tugang 5:28. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong ngunyan. Bareta pa magrari sa Lado Nacional sa oras na alas 5:28 din pag-aaga. Mapadara ang Department of Migrant Workers ning sangkatos na Pinay caregivers sa South Korea. Sa raro milik ang Pilot Foreign Caregiver Program, nakatuyuan mapaiwas ang bilateral labor ties ka na Pilipinas asin Korea. Kabali sa magiging responsibilidad ka mga kwalipikadong caregiver, ang pag-ataman ka mga aki asin umboy, pagtabang sa mga bados, asin pagkibo ni mga gibong harong. Bukas ini para sa mga babaeng aplikante na nag-iedad 24 sa 38 anyos. Kaya po sa naman magpresenta ng TESDA NC2 Caregiving Certificate. Gigibon ang registration sa Mayo 9 sundong 10 ngunyan na taon. Kakampi Network News. Network News. O yan na mga bareta, sigurado na nasa linya ngunyan si Mike Gravito. Mike, go ahead. Nagasapo ni pagkerido sa taindang mga lawas o sa sayang lawas ang sarog 34 anyos na parauma dyan sa Baduaan ka na Ragay Camarines Sur matapos na ini na tagaon ninuli naman sa Iriwal Linda sa Daga sa reportigan sa PNP Ragay pasado alas 3:30 din hapon kan mangyari ang insidente duman sa barangay Epsemion Baduaan kan Ragay Camarines Sur ang biktima bigtong si Ariel Floreda 34 anyos mayagong parauma residente ka na unambitan ng barangay sa report na nagrespondig mga otoridad nagtuturog sa laukan sa iyang residensya ang nasambit ng biktima kan hindi ang tukawon kan maribukon na paglagatog kan pintuan kung kaya siya ang nagbuhat asin nagpasiring sa nasambit ng lugar tanganing i-check kung ano ang nangyari. Alagad, ang suspect na bigbistong si Rico Comia, 38 anyos mayagong, residente kan Capares na barangay, mantang armado, din matarong na sundan, ang basang na sana na binagabigwasan ng tagaan biktima na bigkamaan sa iyang lawas. Nagsapo din pagkerido ang nasabit ng biktima na naging dalan na para man nasuspitado magpasiring sa na pamaaraman na direksyon. Ang biktima tulos man pinagkaragapan ka nag-responding mga tarahid kani at yung pinagdara dyan sa Ragay District Hospital para sa magkakanigong atensyon medical. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. B Network News. Network News. Isunod niya ito ang report halik kay Junel Cuba dapit sa sarong na aksidente ng bisikleta sa San Fernando, Camarines Sur. Junel, go ahead. Nagbibisikleta kanini ma-aksidente dyan sa parte mismo kada Banuan, kada San Fernando, Camarines Sur. Sa report kan mga autoridad alas 6:50 din pagkabanggi sa Marlica Highway para sa Ikan Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. At motorsiklo pinagmamakiyo kan sarong Christopher Piñas Portuguese, 24 anyos soltero, tanda suna uno barangay ganda alinan sa San Fernando, Camarines Sur. Asina ini anda subuot may temporary plate number 050-109 matang pasiringon sa southbound direction dali sa parte mismo kanda siyudad Janaka alagad pagabot sa crossing kanda nasambit na nga lugar aksidente nga nabudalan gani anda sarong nagbibisikleta nga nagpistong si Cedric Francis sarong minor de edad kan barangay Bonifacio San Fernando, Camarines Sur nakalasik na nagbibisikleta asinda tuminama sa parte mismo kanda tinampo ini irido na pinagapurot man kan grupo kana nagresponding tawan
MDRRMO kan San Fernando Camarines Sur asin Dagos na pinagdadara sa Bicol Medical Center para Dagos kumada na pulungon at suspect na nagmumotor sa inyo yahon nakamod yan mga autoridad asin na padagos pang pinag-iimbestigaran para sa Kakamping Network News. General Tuba, kakampi mo. B Network News. Network News. Salamat mga pagriba sa sino mga report dali sa luwas. Oras na ngunyan mga tugang. Alas 5:33 ng pag-aaga, ma-break lang kami. At yan, babalik kita sa pagkabaragos ng mga bareta sa Kakamping Network News. Lunes ngunyan. Bayo 6, taon 2024, mga baretang daan tabayanan sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 EBFM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City, asin ban sa sabuyang online sa pagikang Facebook page. At yan, babalik kami. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kahon, asin talagang nawara ang iconic na disenyo kan na jeepney. Pigos yung pamang kasenador. Kung sa'y napadalagan ang 200 billion pesos na bigtagama para sa mga tsuper na maapektaran kang PIO BMP. Sigun saya, saro ang DOTR sa mga pinaka hababang utilization rate sa gobyerno kaya nasasayang sa naman ang pundo na bigtagama digdi inulit na dahil managagamit. Habo naman sa biyo ni Senador Apu, napalpak ang trabaho ni Sekretary Jaime Bautista, hulita igwaman ini mga opisyal na posibleng nagsablay sa implementasyon ng programa asinibapan trabaho sa DOTR. Ipinahayag ang Department of Migrant Workers na duwang overseas Filipino workers ang nairido huliman sa nangyari makusog na paguran sa Hong Kong karakteriko na Sabado, Mayo 4 sa sarong public advisory sinabi kan DMW na mag-ago manasabit ng duwang OFW na nagsapon nin injury matapos magkaigwan ng landslide sa sinamping na trabahohan sa Sai Kung New Territories, Hong Kong. Paragos man na binabantayan kan DMW sa pagikan Migrant Workers Office as in Overseas Workers Welfare Administration Office sa Hong Kong ang kondisyon kan duwang biktimang OFW. Mientras tanto, naangapuna ng Justisya Department of Health para sa 39 anyos na nurse na binadil sa Gunda Magadan matapos niyang purbaran na tabangan ang motorcycle rider na naaksidente sa Caloocan City. Tinawan doon ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na dapat mahulog sa peligro ang pagtabang. Sabi ni Domingo, nagkikinumamay man ang ahensya sa mga pamilya kan nurse na si Mark Jan Blanco asin Mr. Welly Maranom sa pagapudan nintulos ni na hustisya para sa indang mga mahal sa buhay. Si Blanco may nawalat na 5 aki asin tinamaan nin putok ang baril sa sayang payo asin braso apura sa saya sa roba na residenteng nasa pinanggirang kang insidente ang nagadan matapos na badalon kan kaparehong sospek. Sinabi kang pulisya nanggot ang sospek kan day mag-andar ang naraot na motorsiklo kani asin binadil ang nurse na nagpurbar kuta ang magtabang sa iya. Ang sospek sarong 54 anyos na security officer na halip pa lang sa inuman asin nadakop kang pulisya matapos sa purbaran na magdulag. Kasong multiple murder ang isinangat na kaso sa sospek. Sigun sa pulisya, ang mga bala hali sa baril na nakwa sa pagrugaring kan sospek nagtama sa nakwa gikan sa crime scene. Alas 5:44 ang oras sa atong unyan. Balikan tabo na mga bareta hali sa luwas sarong lalaki na diskubring gadan sa sarong basurahan dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Aramo niya ito ang report na yan. Magaling kay Mike Labito. Mike. Matapos ang halos tulong aldaw na paghanap o magtambad sa iyang mga kapamilya ang lawas kan sarong persona na pinaghahanap kan sa iyang mga kapamilya dyan sa Barangay Santa Cruz sa Baduaan kan San Fernando, Camarines Sur. Alas 7 nin aga kasudma kana mahiling ana lawas kana biktima na si Daria kana sa iyang ama. Pasado alas 7 nin aga sa inisyal na investigasyon kana mga autoridad na biktima
nagsapo ni na pagkairido sa iyang lawas, ninhuli naman sa pangkulog na ginibridi kan sa iyang mga naging katrabaho. Ito po sa mga investigation, mangyari po na nawali. Ito po sa mga investigation sa mga persona na nagulas po man. Nangyari pa lang po yung incident mo nito dahil sa mga sigusan sa trabaho. Pero si Reggie, sa mga kapalula, kasi sa mga testigo, ito ang naka-respect yun sa mga trabaho niya. May sa parang isang nakosman na kung sa akin si employer nila, si Mrs. G. Castro, may actually yung mga kiyado. Sige po ito, ang gano'n nagsisigasan sa suspitsado na dati hindi magpangkapulo. Ito talaga ang sabihan ng makina. Parte kan naging mga pahayag ni Police Captain De La Cruz kan Philippine National Police dyan sa Baduan kan San Fernando, Camarines Sur. Ang biktima na si Lorenzo Daria, 33 anyos, mayagong kan Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur. Ano niya napapatintihan na sa Saidang residensya mantang tulong mga nag-surrender sa hipaturag kan PNP San Fernando. Ang unyan nakakulong na asin nakatalan sa palingon ng magkakanigong kaso. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:47 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta ko dyan sa Lado National. Big report kan Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na 4 na lugar ang nasusog nindang tinamaan ng toxic red tide. Ang mga nasabit na lugar, yung mga minasunod ang Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, asing coastal waters kan San Benito sa Surigao del Norte. Sa peluwas na bulletin kan BIFAR, ang mga makukuhang shellfish sa mga nasambit na lugar positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Alagad, sinabi kang ahensya na salbado man kakanon ang mga sira, pusit, pasayan, asin man kasag, sagod at mga ini presko. Hugasan sa naman ng mga ini ning maray, asin na sa mga bituka, nabali ang hasang, ang dapat tanggalon, siyempre bago lutoon. Sa ka manakainin. Tayo tinatanggal ang hasang sa kaan ko yan, ang bitukan. Sa iba pang detalles ka mga bareta, pigdikaran ka sa opisyal kan Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB ang nagwarak na informasyon sa social media na magkakagawa ng paglangkaw sa sigil sa papasahay oras na ipinautob na ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinahayag ni LTFRB Central Visayas Director Eduardo Monte Alto Jr. mayong katotoohan. Ang informasyon ipinaluwas kan sa news site manungod sa nasabit ng bareta. Sigun saya, dahil gigibon 40 pesos ang minimum fare, halos sa 15 pesos. Ipapaagi subot sa formal evaluation process ang anuman na rekomendasyon na paglangkaw sa sigil sa papasay, asin ini ipapasararon pa sa magdangog. Matandaan ipinahayag kang LTFRB na din hindi papanabaon ang Abril 30 deadline para sa franchise consolidation, asin dadarako po na ang mga POV na makakayod pa na huwag kanselado na ang silang prangkesa. Nasa 8,500 na unit kang POV ang nakapag-consolidate na kang prangkesa sa silambit ng Riyon. Balik kita sa mga bareta halingon dyan sa labas. Soltero arestado huli sa kasong pangahapiap dyan sa Pili, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel! Dakot kan mga membros kan pulisya ang sarong soltero matapos na ini ang paliwasan ng mandamiento de arresto kan korte uliman sa kaso ng pangahapiap. Di na kasinid bandang city consinid na pagkagas na. Go ahead. Nag-disappear na naman si Junel. 10 minutos na lang ang test mag-alas 6 ng pag-aga. Oy, duman sa mga gustong maging kadete.
Formal nang binukasan kang Philippine Military Academy ang PMA. Yes, go ahead. The act of the lasciviousness asin en relasyon nila sa partidismo kan Section 5 Paragraph B kan Republic Act 1716 o ang pinagapod na pag-abuso nila minor de edad and suspect yaon niya nakakulong sa itatura kan pulisya duman sa banuan kan pilit ka redisura 200,000 pesos ang piyansa na pinagre-recommendar kan korte para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Junal Kuda, Kakampi mo. B Network News. Network News. Alas 5:51 mapapatama tamang garayang Ken. May mga depekto na kaya saboy ang mga linya digdiyo. Araw ka nangyari kan saboy ang mga live report sa luwas. Balik kita sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Ipanagos niya itong bareta manungod sa forman ng pagbukas kang Philippine Military Academy ang PMA Online Cadet Application System para sa PMA Entrance Examination 2024. Yan para man sa mga nagmamauot na makabali sa PMA Class 2029. Nagpo ng PMA Cadet Online Application System na nagtalikod na Mayo 1 alas 8 ning pag-aga asin madurar sundong alas 8 nin pag-aga sa mabot na Agosto 1 ngunyan na taon. Nagkapara sa mga kwalifikasyones para maging PMA Cadet, dapat natural-born Filipino. 17 anyos, asin debanan pa sa 22 anyos ang edad, senior high school graduate, nasa 5 feet ang langkaw, dapat single. Siyempre, may good moral character asin iba pa. Kinakay po sa naman ipasa ang application online sa admission.pma.edu.ph. Ang mga PMA graduates, automatikong second lieutenants sa Philippine Army, asin ensignman para sa Philippine Air Force, asin sa Philippine Navy. Dinuli sa sinasabing pagputok ng charger sa rong 86 anyos na lola ang ganan. Matapos magbungkaras ang kasulo sa sedang harong na ikinadamay kan sa rong edipisyo sa Ermita, Manila. Bilisto kang pulisya na ganan na si Choi Ding Kang Bakali sa rong Chinese na sinasabing bedridden. Asinday na nakakatindog magsulo matapos matrap sa nasusunod nilang harong. Tuluman na nairido sa sulo na kinabibilangan kan duwang bumbero, asin aki ka nagadaan na si Peter Ko, Kang Bakali, asin 49 anyos na nakasangab ning aso. Naginawa sa report alas 9:30 ng pag-aga kan mangyari ang kasulo sa pagkultaran kang Alhambra Street, asin Guerrero Street, halini sa Plaza Ferguson sa Ermita. Nagpun ang sulo sa sarong duwang iskalon na residential commercial building na yaw sa likod kang sarong hotel na pagurugaring man kang pamilya kang biktima asin na damay ang kataid na edipisyo. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Lado National Pamanggilaray, masalang na sa paggisa kang Commission on Appointments. Ngunit nabulan si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Apora kikakdak na ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karagtalikod na Abril 25. Masalang man sa CA ang promosyon kang 8 military general asin 17 career diplomats. Pigilauman pagbubortuhan ka mga biyembro kang Commission on Appointments ang mga appointee ni Marcos bago ang mangyaring adjournment sa Mayo 25. Ang CA na ikuang 25 biyembro sinusugo kang konstitusyon na magbusisi sa mga presidential appointees. May puder ini na aprobaran o ibasura ang presidential appointment. Ini kumpuesto kan tig 12 biyembro hali sa Kamara de Representantes, siripan sa Senado asin ang Senate President ang nagsisirbing ex officio presiding officer, si Congressman Elry Villafuerte, Majority Leader kan CA. Sa iba pang detalles ka mga baretang unyan, piganunsiyar kang Bureau of Internal Revenue na imamandato na ang pagbubugtak ng tax stamps sa kabus na vape products na ipinapabakal sa nasyon poon sa Hunyo.
Ini sa kusog kan BIR Revenue Memorandum Circular No. 59-2024 na pinirmahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi kalagtalikod na Abril 30 na may katuyan, simbagan ang lakop na unregulated vape products sa merkado. Pasado sa nasabit ng direktiba, dahil pwedeng ibalyo halis sa production sites ang mga locally manufactured vapes na mayo nakabugtak na bagong tax stamps. Apura kayan, sinabi man kang ahensya na ang mga pag-importar asin pagkapaluwas ng vape products halis sa kusturya kang Bureau of Customs istriktong ibabawal. Apura na sanakon may mga nakabugtak na prescribed revenue stamps sa nasabit ng produkto. Sigun sa BIR, ang presyo para sa tax stamps pigtaraan sa piso kada pidaso para sa mga order na nasa minimum na 1.65 million pidaso. Asin 2 pesos 50 centimos kada pidaso man para sa order na nasa 165,000 na pidaso. Mientras tanto, imamandato man ang mga vape manufacturer as in importers na magbayad ng excise tax sa anumang klase o kantidad kan vape product. Pwede man punan man ang mga pwede man punan ka mga vape manufacturer as in importers na magpabugtak ng tax stamps sa silang orders buwan sa Mayo 8 taon 2024. Kakampi Network News. Network News. Iguatan na kitang 4 minutos antes mag-alas 6 ni pag-aaga sa mga bareta sa Kakampi Network News. Dahil nag-uuntok ang Administrasyon Marcos sa paghahanap ng paagi para mapagyan ang buhay ka mga Pilipino. Iyan tinawan doon ni House Speaker Martin Romualdez. Kunsay ng pagbariwas ng ayuda, scholarship asin pangkabuhayan sa mga tiyos nagkapirasa na sa mga ginigibukan gobyerno. Ang pagbariwas ng mga bagas asin kas sa maribabang probinsya sa paagi kang cash and rice distribution o card kang Kongreso saro sa programa para sa mga tiyos. Sigun sa iya, bakulan dapat mga tiyos ang kaipuan matabangan kang gobyerno aron ka mga may trabaho. Alagad minimum o below minimum wage ang ganansya. Nasabit niya ang paglangkaw sa grocery discount ka mga senior citizen as in PWD sa 500 pesos kada bulan tabang sa mga senior citizens as in PWD sector. Ang mga libreng pa-check up kang PhilHealth sa naram kang konsulta package kang ahensya sa rupang ayuda para sa salud ka mga miyembro kang PhilHealth. Pariwanag pa kang pamayo kang kamera. Ang mga ini timpar yung kasimbagan sa naman sa tulos na pangay po ka mga Pilipino. Kaya ang pagrebisar ka nagkapirang lay arukan rice tarification law para tugutang ginari magpabakal ang National Food Authority ng baratong bagas sa mga merkado. Pagdumdum ni Romualdez, sinisiguro nila na mahanap ang administrasyon ng solusyon sa mga problemang kinakampang kang gabos matapos sagud na matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya itong niya matugang igwara kitang 2 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga sa ibabang mga bareta. Tangani makatapid din tubig ngunya na El Nino ng kapunan man si Senadora Loren Ligarda sa publiko na maggamit nin balde asin tabo sa pagparigos. Sigun Ligarda, kadakol tubig na sayang oras na shower ang ginagamit sa pagparigos. Tayo na nga nagkasakat sa shower ang tubig. Shower ka pa. No choice, tabo talaga sa kabalde. Sigun saya, kung igwan turo sa tubo kan tubig, dapat man ipagibo tulo sini dahil sayang ang naglilik na tubig. Mientras tanto, tinabando ni Ligarda na dapat istriktong i-implementar ang land conversion sa mga dagang pig-uuma. Nagapinarman si Environment Secretary Maria Antonio Yolo Luisaga sa mga legislador na magpataw ni mas magamat na kastigo laban sa mga embelto sa illegal wildlife trade. Sa sarong pahayag, inalok ni Luisaga ang mga miyembro kang Kongreso na inuto ng mga lakdang na mapakusog sa proteksyon asing konserbasyon ka mga wildlife resources asin habitat sa nasyon. Katakod gani, nangkapunan pa man siya para sa mga amyenda kang lay kung sa'y sinabi ka sekretaryo na konsiderado kan mga kongresista ang wildlife crime bilang sarong transnational
asin na napagkakasala na madara nin mas matinding multa sing kastigo. Mientras tanto, pigrekomendar niya pa man ang pagkapaiwas ka mga responsibilidad kan iba pa mga ahensya kang gobyerno asin mga unit kan lokal na gobyerno para implementar ang ley kang wildlife. Yan tangaling kontrolon asin pamahalaan ang invasive alien species. Dagdag niya pa na ang Chinese soft-shell turtle nakalista bilang other wildlife species basado sa DNR Administrative Order number 2029-09 o ang updated national list of threatened Philippine fauna asin sa mga kategorya asin ang Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Ang species nabubuhay sa tubig alaga nagluluwas tanganing mamantinir ang temperatura kan lawas asin magsugok na ini endemic duman sa China. Sa mga ultimong balita niya tungkol sa lado nasyonal, mas pinakusog pa ang Presidential Communications Office ang pagsusog kani sa mga deepfake material para sa kampanya kontra fake news. Ini kasunod kan nagwarak na deepfake ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa social media na panadaloy, sigun kay PCO Assistant Secretary Rowena Hidalgo Oteda. Aktualmente, pigdiskutor ini sa piglansar na campus caravan. Sa sinabitang caravan, ipinalawas na litrato na pinahulaan sa mga estudyante kung anong fake. Asin uminabot sa naman na ning sangkund lima ang nakakuha ng tamang kasimbagan. Huli kani, inabisuan kang PCO ang publiko na magbasa asin maging mapagbusisi sa mga website na bibisitahon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na mga tugang, 2 minutos magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Mapanagos at yan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Mainit na ang sirang kang aldaw, ngunyang pong pasado alas 6. Ang tabaya mga report, mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo sa samuyang pagbabalik. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo nakakapumapapreparado na ang lokal na gobyerno. Kaan banuan na buwi sa pagsilabran kasi ng pinta kasi ngunya na taon na. Asin partikularmente ngunya na bulan na Mayo. Ini ang mismong pinagsiguro ni Mayor Ray Political Will Acoste sa impormasyong ipinalawas kan sa iyang opisina. Sigun kay Mayor Ray Acoste, mas kingani, nagpunaan inapon na Superliga Interbarangay Basketball Tournament kan Abril 28 alagad. Ang pinaka-day 1, iuman sa Mayo 20, na kung saan gigibunan sa long misa, civic parade, ang buhay Interbarangay Street Dancing Competition, asin ang pagbubukas, kan buhay Youth Sports Summit, asin man ang trade fair, asin gigibuhon ang Mayor's Night. Mantang sa ikatong aldaw, Mayo 21, yung man ang Interbarangay Laro ng Lahi Boxing Tournament. Ang Day 3, May 2022, yun ang opisyal na groundbreaking ka nakabuhi residences on 4 PH na programang parong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. asin pagkabangi sa Mayo 22, yaw na ang pagpili ka magiging Miss Buhi 2024 na kung saan nakumpleto na ang 20 mga opisyal na kandidata. Sa Day 4, May 2023, iuman ang Inter-Elementary and Inter-Secondary Quiz Bee Competition asin ang Bodybuilding Challenge. Mantang sa Day 5, May 24, yaw na ng Jobs Fair asin man ang Come Together Battle of the Bands. Asin ang Day 6, iyo ang gigibuon na Governors asin Congressman Night apera kan sinasaming Championship Round kan Buhi Youth Sports Summit. Asin ang Day 7, May 26, Mountain Bike Challenge Open Category. Sigun kay Mayor Leila Coste, sa iyang pinagsisiguro na talagang magiging maugma ang selebrasyon kasi ng pintakasi ngunya taon 2024. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, interesadong maray ang mga taga-syudad ng Iriga sa ginigibong legislative inquiry dapit sa kantidad 10 o 38 milyones pesos na Agricultural Supply Fund o ang Madel Scam 2
hulita ang pigim sigaran. Digdi, iwan taxpayers money o ibinayad na buwis kan lambang irigenyo na pinagtutubadang nasulmok kan nagkapala mga dating empleyado kan City Hall sa liderato ni dating alkalde Madel Alfelor. Ini ang ipinahayag na pagtubod ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat sa oring pagkikapagulay kan DWB Kamsura. Tinawag doon ni Vice Mayor de Maywat na nasabi ng kantidad kanugon as hindi na pakinabangan kan mga paraw makan syudad investment na gamit sa salang intensyon asin ang mas malain pa iyon na iniginamit sa mga pribadong intereses kan mga embelto sa anomalya as hindi aram kung saan o kisay napadalagan si embeltong milyones de pesos sa kantidad. Ninhuli kani siniguro ni Vice Mayor de Maywat na sinda sa Committee on Bank sa Sanggunang Panglusod kan syudad Nirga na minapadalagan kan legislative inquiry gigibunan gabos para maglawas ang katotohanan sa nasabi ng anomalya. I know na interesado po ang mga taga-Iriga Digdiyo dahil sabi ko na nga ang pinag-iimbestigaran din taxpayers money, yun is nagbayad din ng buwis na dapat ibinabalik mi sa tamang paagi. Nasulmok sana na sayang dahil di man pinakinabangan ka mga farmers, di man pinakinabangan ka mga tao, pagkos nagamit sa salang intensyon as in maraot kayan, nagamit private interest. Di ko nga kung anong napasain si kwarta. So yun po yan ang i-investigar ito ngayon. Sabi ko nga makikita tutugutan na patunay na ibaliktaron, no stone shall left unturned. So gabos po, bubusisiyon kang sangguniang committee. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan sabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ansarit sana si Beno de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 15 makalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga barata halis sa partido sa Bahikan KM Kakampi Partido. Partido, go ahead. Yun ng mga barata gikanigdi sa Kakampi Partido. Nagpuuna ang preparasyon kan Sanggulan Barangay o Barangay Council kan Barangay Sabang sa Banuanin San Jose Camarines Sur sa liderato ni punong Barangay Imoy Panuelos sa sinman kan opisina ni Vice Mayor Biong Panuelos para man sa mga aktibidades kan 15th Malasugi Festival 2024 sa sinambit ng barangay. Ini naging konfirmasyon na sinpahayag sa Kakampi News ni Vice Mayor Biong Panuelos sa entrevista digdi kan nakaaging aldaw. Susog sa pahayag kan Vice Alcalde, nagpuna subot hinda sa pagrebisar kan manlaylay ng mga aktibidades para man sa sinambit ng festival kung saan pinagpapakaray subot hindaan o kung pirang aldaw naman gigibuhon ang sinambit ng aktibidad digdi. Tinawan doon paman kan Vice Alcalde na siring kan dati suportado manggiraray kang gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaparte asinman kan opisina ni Congressman El Rey Villaparte ang sinambitang programa partikularmente sa financial aspect mantang sa salit sa naman kaya subot ang pundo gikan sa barangay kung kaya kinakaipuhan ang tabang kan Governor Provincial asinman kan opisina ni Congressman El Rey. Sinabi pa man na siring kan mga nakaaging taon padagos ang suporta kan Governor Provincial sa mga aktibidades sa kani kung sain parating makulor asin maugma ang sinambit ng okasyon o aktibidad sa sainang barangay. Diyan tas tanto katagod paman kini liwat na pigpasalamatan ni Vice Mayor Biong Panuelos ang mag-amang Congressman El Rey asin man Governor Luigi Villaparte huli man kanday nga sukol asin man dayng utahot na suporta kan mga ini sa mga o sa pagpuon sa o sa pinakapuon sa kunyunyan kan sinambit ng dakulang aktibidad sa saindang barangay. Yan tas tanto sa bareta pa sa Pagiriba ikaduang Pantawid Family Day, pinagsilibrar kan gabos na mga miyembros kan na 4-piece duman sa Banuanin Tinambak Camarines Sur sa report ni Dads Prado. Maabot sa 300,000 na miyembros kan na Pantawid Pamilya nga Filipino Program o 4-piece sa bilog ng Baliwang kan Tinambak Camarines Sur ang nagatelepon sa Tinambak Central School atin matayon pong pinag-celebrar ang second Pantawid Pamilya Day celebration. Kung sa ingon niya taon, ang tima magkasararo, magkabrunyog, ang paging popis household sa tuyang orgulyo. Kung sa inyo tinawanin na importansya ang pagkakasararo bilang mga membros kan popis sa program. Ang sinambit na aktibidad, pinanansapay ka na pag-paristo, asin na paradahalik sa Barangay Binalay, asin naglibot sa bilog na poblasyon na sentro kan sinambit ng Banuaan. Ang sinabitang parade, ano nila makalor na mga banner na nag-representar kan mga members kan 4-piece sinabitang Banuaan. Ang programa pinagsindanman kan manlalay na mga
aktibidades aron kan search for purpose sa exemplary child, asin search for mission sa purpose tinambak. Katayan kan sa ng mga aktibidades yun na restoration and achievements asin as persons kan na purpose beneficiary sa Banwaan kan tinambak Kamar ni Sur. Mantangan Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Office human anang inutan sa sinambit ng o sa ginibong mga events sa pagtabayan man kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan tinambak sa lindong kan liderato ni Mayor Ruela Briusotoy ang aktibidad kasabay man sa panahon kan celebration kan 18 sa Imoragat Festival na sa significant event sinambit ng Banwaan kung saan naging mata yung pasin nagdara nila na pagkakabrunyog asin man orgulyo sa lado kan mga beneficiaryo kan na purpose sa Banwaan kan tinambak Kamar ni Sur. Dagdag na balita sa lokal para sa Kampi Network News dan sa Prado, kakampi mo. Sabi dyan ang mga bareta gikan man igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Riana. Maray. Ini ang Kakampi Network News. Salamat partido sa mga bareta alas 6:19. Uyan na mga baretang tripon kan BBS FM 91.9 sa Naga City kay Balan Duban si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakambing June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sasabi nga mga barata sa lado lokal padagos kunya na pinagtatapos kanda Public Safety Office digdi sa laog kan na Siyudad Canaga and mga pedestrian lane ini kasumpay man kan pagpapautob na kan na ordinansa sa G-Walking Ordinance digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Iyan ang pinagbutasan na pahayag ni Professor Rene Gumba kan na Siyudad Canaga. Nahiling kaya asin na nadangog na ang tuyaw kan mga motorista na basta na lang subuot nagkakaigwanin na pagbaralyo ang mga namamanwaan sa parte mismo kan Siyudad kan Naga kung sa insain asin dain na nasusunod at pagbalyo sa tamang lugar na nagiging kausa kung bakong aksidente gurumok sa bulos kan na trapiko. Ini ang pinagabutasan na pahayag ni Gumba kung saan sinabi kaniya na oras na matapos buot ang pagpintura kan gabus na mga pedestrian lane sa mga kalye o tinampo sa laog kan Siyudad Canaga, istrikto na nindang ipapasunod ang ordinansa mapadapita sa G-Walking Ordinance digdi sa laog kan Naga kung saan mga naglalakaw dapat sana nga magbalyo sa pedestrian lane asinda ana mabalga o madadakop ana i-issuean nindanin citation ticket bilang penalidad kung saan an multa malaog daa sa kaban kana Naga City Treasurer's Office. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, maestra asin negosyante dakop sa kasong istapa. Boyet Paderes sa detalye. Inaresto kan mga pulis sa laog kan Kalawag Elementary School ang sarong maestra. Kaibahan ang sarong negosyante ka nakaaging Biyernes huli sa kasong istapa. Base sa report ni Police Major Alex Sumayaw, Police Station 3 Commander, nangyari ang pag-aresto alas 4:18 ng paghapon. Ang mga suspect binistong sinla Jehel Mayhey Calabia, 42 anyos, negosyante na tagason por kapilian sa Barangay Kalawag, asin Janet Labios E. Martin, 43 anyos, sarong maestra sa sinambit ng lugar. Ang duwa may warrant of arrest gikan sa sala ni Judge Margaret Nacional Armea kan Municipal Trial Court Branch 2 5th Judicial Region na may petsang Mayo 2, 2024. Ang mga ini may piyansang 18,000 pesos. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado man kan mga miyembros kan Philippine National Police digdi sa laog kan Siyudad Canaga an sarong taga-Janda sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Matapos na ni magbisita sa parte mismo kan karsel na yaon dyan sa
Police Station 1 ada mga miyembros kan na PNP na pagaraman na suspect pinagabistong sarong niya 23 anyos soltero asin na sarong delivery rider residente kan na Zona 5 San Isidro sa Magraw, Camarines Sur. Ini palad an igwa ni kaso na 3 counts of falsification of private document. Kaya ini ang tulos na pinag-aramalan kan mga miyembros kan da Philippine National Police kan siyudad kan Naga. Ang mandamiento de arresto piga paluwas pa ni Honorable Judge Nona Oliva Beltran and presiding judge kan MTCC Branch 2 5th Judicial Region Naga City. Ana nasambit na nga suspect na nagabisita sa namad dyan sa parte mismo kan na karsel kan na Station 1 daina nakaluwas pa. Iniigwanin na piyansa na nagkakantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mga nasiod na layas na ayam sa siyudad Canaga, isa sa irarom da sa euthanasia o ang kagadanon. Daryl Banya sa detalye. Nakatalaan ng isa irarom sa euthanasia o mercy killing ang 4 na impounded stray dogs o layas na ayam igdi sa Naga. Sigon sa report Canaga City Veterinary Office, na dain na da kaya pwedeng ibalik sa mga may sadiri kaini o kaya ipaamponin huli sa kamugtakan kan mga ayam na napag-araman na nakakagat nin tao asin pigtutubudan, igwanin rabies kun kaya kaipuhan isa irarom sa mercy killing. Sa presente, nasa 30 pang mga ayam ang nasa impounding area Canaga City Veterinary Office as nagahalat na sa ng tabuson ka mga may sadiri o kaya man may mag-ampon sa sinambit ng mga ayam. Padagos man ang pagrumdum kan mga opisyal kan City Veterinary Office sa publiko urog na sa mga may atama na ido na maging responsable sa pag-atama nin hayop. Sigon man kay Dr. Marlene Lengua, regular na pabakunahan ang mga tama na ayam gakudan asin day pabayaan na magbaray-basay sa tinampo. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaki gadaan sa tadtad nin bala duman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur o kay Isminda sa detalye. Mayo na nila puhay kan badukayan ana sarong persona duman sa panwaanin Pula, Camarines Sur. Mga bandang alas 9:10 ni na pagkapagi sa Zona 5 kan Barangay Palsong Pula, Camarines Sur. Ana nakonsain ini ana ang pinagkasasaping sarong Barangay Tanod na pinisto sa pangarang si Roberto Borja kan Barangay Palsong Pula, Camarines Sur. Ana nakadiskubre kan lawas kana sarong nagngangarang Richard Abinal Irigaspi, 53 anyos, residente kan Zona 4 Barangay San Vicente, Pato, Camarines Sur. Na kung sa Mayo na sabot inin puhay kan mahiling kan nasampitan ng Barangay Tanod na nakahandosay sa tinampo asin na duguan na pinagasaping tadtad nin bala ana sampitan ng biktima. Tulos man na pinagdara sa sarong punerarya ana sampitan ng biktima, mantang tulos man na pinag-report sa paturakan na PMP na tulos man na nagresponde sa Police Captain James Inciso Jr. OIC Chief of Police kan nasampitan ng panwaan asin padagos sa pinag-iimbestigaran na sampitan ng insidente asin pinag-aram kon si Isay ang suspect na nagpadilkadan sa nasampitan ng biktima. Mantang padagos sa ginigipo ang investigasyon kan PNP. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sagkod ngunyan, mayo pa ni na nakakaputan na report asin padagos pang pigalat kanda sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga, partikular na kanda Committee on Public Utility sa laog kan siyudad ang mga report kanda PSO sa mga nagbalga o violation na naginibukan na mga tsuper ni na trimobile sa laog kan na siyudad Canaga. Initanganing maging padatulan kan sangguniang panglunsod sa pagbawi kanda
idinagdag na minimum fare kan sanggunianda na 15 pesos sa ordinansa kaya kan sanggunianda panglunsod kan na syudad kan na Naga sinasabing anda increase kan da pamasahe sa Trimobile na 15 pesos kung igwasubot ni na mga reklamo asin na pagbalga sa mga tsuper kan na Trimobile ini anda magiging kausa para manda bawion anda dagdaga na plete alagad sigun Kilito del Rosario saro sa mga miyembros kan na Committee on Public Utility sagkod ngunyad mayo pa ninda report na pinagpapadara sa indang opisina ang Public Safety Office ni Professor Rene Gumba kaya mayo pa da asindan ni na maipapaluwas na anuman na rekomendasyon aminado niya na si Lito del Rosario na talagang dakul na mga chopper kana Trimobile digdi sa laog kana syudad kana Naga ana na i-report ninda pagbalga sa mga ordinansa urog na sa sobrang pagkakaiguan ninda singil ninda pamasahe asin mada ada pinagasasabing refuse to convey passenger asin iba pa nga mga reklamo alagadan gabus na iyan naka-record subot asin pwedeng basihan kanda pag bawi kana mga sinasabing dugang na pamasahe kana Trimobile digdi sa laog kan syudad Naga oras na maipaabot na sa saindang opisina sa sangguniang panglunsod ang report na nagigikan sa Public Safety Office o PSO ni Gumba. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal saro sa nahiling na problema ngunyan kan Philippine National Police o PNP sa laog kan syudad Naga sa paagimanda kanda Police Community Relation sa laog kan syudad Naga partikular na sa bulos kan trapiko iyo anda sa nagkapirang mga lugar sa barangay Kanda Piña Francia ada subuot padagos na pagdakulkan mga bihikulo orog na itong mga motorsiklo alaga daiman subuot nagdadakula ang tinampudigdi kaya anda resulta iyo anda grabing problema asin gurumok na bulos kan trapiko na kung sa inda iyo anda ikinakamundo asin man reklamo kana mga motorista sa nasambit na nga lugar ang lokal na gobyerno kan syudad Naga mayo manin nagiginibong solusyon tangani nga mas pang mapaiwas ang dalagan kan tinampo sa nasambit na nga lugar digdi sa laog kan Naga para maresolveran ang padagos na problema sa bulos kan na trapiko katakod kan nasambit na nga bagay pinagapahayag kan pamayo kan na PCR sa laog kan na syudad Naga na magkakaiguan ng pag-uurulay anda parte mismo kan mga opisyalis kan na Naga PNP sa panginginot ni City Director Erwin Rebellion asin man kan na mga Chief of Police kan na kada istasyon ni na pulisya sa laog kan Naga tanganing digdi ibugtak ang nagkapirang mga miyembros kan pulis orog na duman sa parte kan mga iskinita na kung saan arani sa mga school zone o school zone digdi sa laog kan Naga na nagkakaiguan ng grabing problema sa bulos kan trapiko unog na kung nagkakaiguan ng ralaogan asin ruluwasan kan mga estudyante. Yang tabi kakamping June ang mga bareta gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Thank you, Jonel. Kan mga bareta dyan sa BBS FM asin sa iba pang mga pagaliban niya dyan sa 91.9 Naga City. Oras natin kung matugang alas 6:32. Sasabuhin pagkabalik at yan, ang tabayaran mga local news. Bareta sa luwas ka Pilipinas, padraman Baretang Sports. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Nagibon sa mabot na Mayo 26 dyan sa Capitol Ground sa Pili, Camarines Sur. Mientras tanto, kabali pa man sa Tampok ang pagpartisipar ka mga parasira asim parapadyak sa gibon na Boy Kayod
Ini sarong triathlon grassroots style kung saan masagwan, mapadya kasin badalagan ang mga partisipantes sali sa maribay lugar kam probinsya kan Camarines Sur. Saro pa sa bagong tampok sa Kaugma Festival ngunya na taon, nagbabalik na 3x3 basketball sa Kaugma Festival na gigibuhon sa bago na modernong basketball hoop cage dyan sa Capitol Complex sa Kadlan na Pili Camarines Sur sa maabot na Mayo 24. Mientras tanto, sa Gulgunyan, bayo pang ipinapaluwas na desisyon ang Departamento sa Edukasyon dapit sa nangyaring karambula sa pakuntalan kan football team kan Nagasin kan Masbate City sa pagkatapos kan palarong Bicol duman sa probinsya kan Albay kan nagtalikod na semana. Matandaan, dinagsangan kan sarong parakawat gikan sa football team kan Naga ang parakawat kan team Masbate sa pagkatapos kan sa indang laban para sa kampyonato kung saan 0 ang nakuha kan team Naga. Ang DepEd inot naman nagparuwas ka sa ng official na pahayag kung saan ikinamundo nila ang sinambit ng pangyari. Apisar kang pa or otrong pangapudan na padanayon ang profesionalismo, padanaman sportsmanship sa gabos na event sa palarong Bicol. Siniguro pa man kan DepEd na iniiimbisigaran asin siguruhon na day na maotro sa masunod pang karawat. Mientras tanto, ang coach kang Naga City football team na si Ferdinand Tuy nagpahayag man ning kamunduan asin paghagad dispensa sa sinambit ng insidente. Halaton niya man at bagi desisyon kan DepEd bago ang separadong desisyon na gibon kan sa indang team partikularmente sa parakawat na imbulto sa nasambit ng insidente. Sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa lado lokal, tinawan doon ni Congressman Elry Forte kan ikaduwang distrito kang Camarines Sur ang importansyang maimplementar ang Extended Producer Responsibility Law tanganing babawasan ang plastic pollution sa nasyon. Kasabay kani inumaman ni Congressman Elry Forte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkipagtabangan kani sa World Economic Forum tanganing protehiran ang blue carbon ecosystem ka nasyon asin babawasan ang plastic pollution. Ang kasunduan pinirmahan ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yolo Luisaga asin na WEF Center for Nature and Climate Managing Director Neo Gim Huay sa sidelines kan 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28 nagribo sa Dubai kan nagtalikod na taon. Ipinahayag pa ni Congressman Elry Forte na ang pagpapautob ng solid waste management na babagay sa kalinisan sa bagong Pilipinas na inisyatibo man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na piglansar kang bulan na Enero. Basado sa 2023 monitoring survey kang Eco-Waste Coalition, katabang ang DNR, Korean International Cooperation Agency asin De La Salle University, Dasmariñas, sinabi ni Congressman Elry na kunang parte kan nakolektang plastic waste halis sa 10 coastal area sa Metro Manila, Central asin Southern Luzon, mga hard asin film plastic, arog kan single-use food sachet asin plastic bag. Sa kaparehong pag-aada, naguluwas man 60% kan kabilugan na maritime lighter na nakuha sa Metro Manila o Manila Bay, basurang plastic. Si Congressman Elry Saros sa mayor na may padrino asin nagtutulod kan EPR Law o Republic Act 11898 na nagtato ng responsibilidad sa mga ini. Ultimong bareta ko dyan sa lado lokal. Iguana naman napaugma si Bukal Pulmanaog kan Tercer Distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Matapos abot sa 205 mga hubines. Ada binipisiran kan sayang libreng tori. Ada sabit ang programa ni Manaog sa tabang man ni Governor Luigi Villaforte. Asin ang sayang katandem sa Tercer Distrito kang probinsya kan Camarines Sur na si Board Member Vanessa Sinyar. Ipinahayag ni
board member Maraog na dakulang bagay ang nasambit ng programa, ninulit mahal na ang pagpapaturi sa pribadong mga ospital asin na doktor kumpara sa sayang piglansar na programa sa Talas Distrito na libre ang turi. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pero totoo yan, Ken. Araman turi ko dyan sa hospital o sa mga pribadong klinika? Mga 6,500 o mga 5,000. Ikipol Manaog, libre. Pero bakong labaha, parehas kang procedure sa doktor ang turi. Bakong araw gatong old style na labaha sa pato-pato. Tapos, nginuyang ugbos ning bayawas. Sa kamay bado-bado. Iniyo, parehas kang procedure sa hospital ang libreng paturi ni Bukal Paul Manaog. Sa Bareta, sa Ruas kang Pilipinas, kunyan. Nasa 224 persona na isalbar huliban sa biwasan na pagbaha duman sa Harris County sa Texas. Sa nasabit ng pagbaha, huliban sa pirang aldaw na pagbagunas ng uran. Napiritan man na ibakwar ang mga residentes huliban sa pagsupay kan salog na nagresulta sa pagsumusumukang kaharungan asin kan mga tinampo. Maging sa Houston, may nagkapiraman ng mga residentes ang pinaibakwar huli sa paglangkaw kan tubig baha. Sa Baretang Sports, dahil mapadara ang team kang Philippine Basketball Association PBA sa Basketball Championship o Champions League o BCL Asia na bistado sa dating apod na FIBA Asia Championship Cup. Ina pinahayag ni PBA Commissioner Willie Marcial kung saan makikipag-coordinar na ini kay FIBA Secretary General Andreas Saglis para paaram ang sa inang desisyon. Ginibong rason ni Marcial, kadakol ng isinakripisyo ang liga punpa ka nagtalikod na taon para matawan ang kagadan o paunran ang kagadan kang saman basketball ng Pilipinas. Partikular na sinasabi ni Marcial ang preparasyon kang Gilas Pilipinas kung saan mayoriya sa mga players kani gikan sa PBA. Nag-adjust naman ang schedule ng PBA para mapaunran ang nagkapirang torneong papartisiparan kang Gilas Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Yan na po mga baretang sinunang tabianan sa Kakampi Network News. Kunyang pong Lunes, Mayo 6, taon 2024. Mga baretang sinunang tabianan live sa 99.9 WEBFM Kamsur, yan po sa Rinconada area. Siriban sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa magarang kang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, nakatawang yato sa pagkatod ka mga bareta pun pangal 5 ning amay kasubago. Sa pangalan ni Ken Palma sa Nando Teknikal, ako po si Jun Bernas. Mabaros ka sa nung pagantabay. Sagkon sa masunod niyatong pagkatod ng amin ng mga bareta. Mga baretang naantabayaran sa labay sa mga kakamping radyo nin amay. Kakampi Network News. Network.